Hello mga idol! Bago tayo magpatuloy sa kwento ni Yuseong ay mag-shoutout muna tayo. Shoutout po sa iyo Idol Jason Del Lova pati kay Miss Jennifer Besana Yabot ng Rojas City Capiz. Shoutout po sa iyo Idol Rems Pag-ala. Shoutout po sa iyo Idol Ruben Labanon. Shoutout po sa iyo Idol Jerry Morato. Shoutout po sa iyo Idol Tat Alanes pati kay Johnny Jimmy Gilban. Shoutout po sa iyo Idol Aurelia Mangila at sa asawa mo na si Che Guevara na mabait at masipag. Shoutout po sa iyo Idol Kurt Dial Magtatayaw. Shoutout po sa iyo Idol Jepoy Avila, at shoutout po sa iyo Idol Ruzy Munton. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta mga idol. Sa pagpapatuloy, sa lakas ng pag-atake ay unti-unting gumuguho ang pader na kinalalagyan ng kulungan ng Alliance. Nasa Zaire ang kada pinto na kinaroroonan ng mga bilanggo. Napansin naman ito ng mga tao na nagtitipon-tipon para sa memorial service. Maraming mga bato ang nahuhulog na kinababahala ng mga tao. May mga kaina-hinalang mga mandirigma ang unti-unting lumalabas sa usok. Naramdaman naman ito ng ibang martial artist na nasa paligid kasama ang iba pang mga tao na nagsasagawa ng memorial service. Nag-aalala na sinabi ng isang disipulo na nararamdaman niya ang matiniding killing intent. Sinabi ng isang matandang martial artist na kailangan manatili ng estudyanteng disipulo lamang sa likod. Ayon pa din na hindi nila alam kung, subalit hindi na nito natapos ang sasabihin niya nang mahiwa ang ulo nito, natakot at nabahala na lang ang disipulo sa nasasaksihan nito. Mabilis na sinipan ng isang bilanggo ang ulo ng matandang martial artist, agara na bumagsak ang matandang martial artist sa sahig at tuluyan ng namatay. Nabahala na lang ang mga tao na nakakita nito, sa sobrang takot ay napasigaw ng malakas ang babae. Mabilis na nagsisitakbuhan ang mga tao para makalayo sa mga bilanggo. Nakangiti na sinabi ng isang bilanggo na matagal-tagal na din noong huli siyang makarinig ng sigawan ng mga tao. Ayon naman sa isang bilanggo na si Childol o isang mababang banta sa MERM na ang MERM Alliance ay makakapunta na agad sa kanila kapag hindi sila tumakas agad ay mahuhuli ulit sila. Sinabi naman ni Byung Taeyu isang katamtaman na banta sa MERM na kaya nananatili si Childol o na isang mababang banta dahil hindi pa rin ito naiintindihan ang nangyayari. Ang barrier ay nasira na. Ang ibig sabihin lang nito na ang buong MERM Alliance ay nasa kaguluhan ngayon. Kung gagawa pa sila ng mas malakihan na pagkasira pa, mahihirapan lalo ang mga MERM Alliance na mahanap at mahuli sila. Nadidismaya na lang si Chilo Ma isang mababang banta sa MERM sa gustong gawin pa ni Byung Taeyu. Bigla naman ito na bahala ng may makita na papalapit at direktang tinamaan sa ulo ng isang pag-atake si Byung Taeyu. At ginamit ni Lord Dokgo ang teknik na 8-point evisceration, Fury of Blades na kinahiwa ng katawan ni Byung Taeyu. Patuloy pero nagpapalabas ng killing intent si Lord Dokgo, nagsidat-in na ang iba pang miyembro ng Heavenly Demon Slayers para hulihin ang mga nakatakas na bilanggo. Natutuwa ang isang disipulo nang makita ang pagdating ng Heavenly Demon Slayers. Napansin ni Lord Dokgo ang maraming kaguluhan na nangyayari sa iba't ibang parte ng MERM Alliance, kaya naiinis na lang ito at napapamura na lang sa sinumpang monghe na iyon. Kaya agara niyang inutusan ng lahat ng miyembro ng Heavenly Demon Slayers na unahin ang kaligtasan ng mga tao. Pinaghiwa-hiwalay niya ang mga ito para masecure ang mga lugar. Agara naman na tumugon ang mga ito at mabilis na kumilos ang mga miyembro ng Heavenly Demon Slayers at naghiwa-hiwalay na ang mga ito para tulungan ang mga tao. Samantalang sa Waryong Valley, tuluyan ng napabagsak ni Giho ang mga kupal na Shadow Hand. Napapabuntong hininga na lang si Giho sapagkat sa wakas ay tapos na. Natutuwa naman na sinabi ni Demong Gi na kahanga-hanga ang bagong kamay ni Giho. Pinagsama nila ang Eternal Cold Iron sa Jade of Disorder. Ayon naman kay si Hong Yi na napahanga siya kung paano madali ni Giho nakaapa ang paggamit ng bagong sandata nito. Sinabi naman ni Giho na magiging mahirap sana ito kung hindi siya binigyan ng oras ng mga kupal na Shadow Hand ng oras. Kaso mga mayayabang ang mga Anges at sinasabi pang wala naman kwenta kahit na magkaroon pa siya ng bagong kamay. Kaya tuloy sa kangkungan ang bagsak ng mga ito, at saka syempre ang lahat ng ito ay salamat sa iyo si Hong Yi at sa kaibigan mo na dinala ang bagong kamay at kalasag niya dito.
Sinabi ni si Hongyi na itong kaibigan na kasama niya ay si Wiyong. Humingi ako ng tulong sa kanya sapagkat hindi niya kaya dalan ang lahat ng sandata ng mag-isa, at nagkataon naman na si Wiyong ay kaibigan ni Senior Yuseong Dan. Nagulat na lang si Giho nang marinig ang pangalan na Wiyong. Agara niyang nilapitan si Wiyong at tinanong kung ito ba yung batang kasama lagi ni Yuseong sa Chonbong Military Academy. Masaya naman na sinang-ayonan ito ni Wiyong at sinabi niyang matagal-tagal na din noong huling pagkikita nila ni Giho Jiang. Nakapasok siya sa Sangho Valley ngayon taon at masaya siyang nakita ulit si Giho. Agara naman na inakbayan ni Giho si Wiyong at sinabing siguradong matutuwa si Yuseong pag malaman ito. Bigla naman sumingit si Hongyi at pinapagalitan si Wiyong. Sinabi ni si Hongyi na wag basta-basta tatawagin lang sa pangalan sila Giho sapagkat mga senior nila ito. Kailangan nito magbigay galang. Napagtanto ni Wiyong na tama si Hongyi, kaya agaran itong humingi ng pasensya kay Senior Giho Jiang at Senior Demonggi. Tumatawa naman na sinabi ni Giho na hindi na kailangan nito. Ayon naman kay si Hongyi na ngayon ay ang natitira na lang ay dalhin ang espada na ito kay Senior Yuseong Dan. Habang nag-uusap sila Giho ay may mga disipulo silang nakikita na nagtatakbuhan at natatakot. Sinabi ng isang disipulo habang tumatakbo na may mapanganib na nangyayari. Ilang grupo ng mandirigma ang biglang lumabas galing sa ilalim ng lupa at nag-umpisang atakihin ang mga tao. Nagulat naman si Giho nang marinig ito kaya napapatanong na lang siya kung sino mga mandirigma iyon. Sinabi ng isa pang disipulo na ang mga mandirigma na iyon ay mga kalaban ng Merem. Nakita niya din sa mga ito si Taerinhan na kinulong pa lang noong nakaraang taon. May isang bilanggo ang biglang sumulpot at naghahanda na para umatake. Nakangiti na sinabi nito na nandirito pala ang mga maliliit na daga ng mga ito. Nagulat naman ang grupo nila Giho nang makita ito. Agara na binuhat ni Giho ang kalasag niya at ginamit ang teknik na shield toss papunta sa bilanggo. Nagawa naman na maarang ng kalasag ni Giho ang pag-atake sana ng bilanggo sa disipulo. Nagulat naman ang bilanggo dito kaya nagtataka ito na napalingon sa pinanggalingan ng kalasag. Gayunpaman ay mabilis na nakasulpot si Giho sa likod nito habang naghahanda ng isang pag-atake. Ginamit ni Giho ang teknik na pressure fist, kung saan ay direkta itong tumama sa bilanggong mandirigma. Nagulat at nabahala naman ang ibang mga bilanggo nang masaksihan ito. Habang nakatingin si Giho sa mga bilanggo ay nagagalit na lang ito at sa isip-isip niya na ang mga bastardo ng mga ito ay siguradong sumulpot pagkatapos ng malakas na pagsabog kanina. Ano kaya ang nangyayari ngayon doon sa pangunahing bulwagan? Sinabihan na ni Giho sila Demonggi na maghanda na ang mga ito para kalabanin ang mga takas ng mga bilanggo na ito. Pinagpapawisan naman si Demonggi at si Hongyi habang naghahanda. Habang si Wiyong ay napapalunok na lang ng laway, mabilis na sumusugod ang mga bilanggo kala Giho. Sinabi ni Giho na wawasakin nila ang lahat ng haarang sa kanila hanggang sa makapunta sa kinaroroonan ni Yuseong. Sumang-ayon naman sila Demonggi at si Hongyi dito. Sa kabilang banda naman sa pinagbabawal na lugar, napatingin si Bongde Ala at Shadowless Prowler sa baba, kung saan ay nilamon ng malakas na apoy ang katawan ni Elder Hyoyo dahil sa pag-atake ni Master Honjin. Sa isip-isip ni Soso habang nakatingin sa naglalagablab na apoy na sobrang tindi ng apoy na ito, ito pala ang Tensong Flame Art ni Master Honjin. Kung ganito ito kalakas, siguro ay safe nang sabihin na tapos na ang lahat at patay na ang kalaban. Agara naman na sinabihan ni Master Honjin sila Soso na umalis na agad ang mga ito dito sa lugar. Sinipa naman ni Shadowless Prowler ang isang bilanggo pababa papunta sa sunog. Nagulat at nagtataka naman sila Bongde Ala, Chancellor Bongnam at Master Honjin sa ginawa ng Shadowless Prowler. Sinabi ni Chancellor Bongnam na kung ang akala ba ni Shadowless Prowler ay hahayaan din nilang makaalis ito dito. Habang nasusunog ang katawan ay kinumpas ni Elder Hyoyo ang kamay nito. Ginamit nito ang teknik na full binding, na labis na kinabahala at kinagulat ng husto ni Master Honjin at Chancellor Bongnam ang nasasaksihan nila. Agara na dinakma ni Elder Hyoyo ang bilanggo na tinapo ng Shadowless Prowler. Hindi na lang makapaniwala si Bongde Ala nang makita na unti-unti na bumabalik sa kaayusan ng katawan ni Elder Hyoyo habang sinisipsip ang lakas ng bilanggo. Napapasigaw na lang sa hilakbot si Soso sa nasasaksihan niya.
tuluyan ng gumaling ang lahat ng natamong sunog ni Elder Hyoyo at nakangiti nitong sinabi na mas bumuti pa ang pakiramdam niya ngayon, agara na nitong tinapon ng bilanggo na butot balat na lamang at mas lalo pang lumakas ang aura ni Elder Hyoyo ngayon. Naiinis naman si Bong Deala at agara na nagpalabas ng lason sa kamay niya para lumaban, sinigawan naman ito ni Chancellor Bongnam at sinabing marami pang tao na nasa labas ang nangangailangan ng tulong ni Bong Deala kaysa sa kanila ni Master Honjin, kaya magmadali na ito na lumabas dito. Napatigil naman si Bong Deala sa balak sanang pag-atake at seryosong napatingin lang sa master niya, agara naman tinawag na ni Soso si Ryohei-cho para kunin si Bong Deala at umalis na sa lugar na ito, na sinang-ayon na naman ni Ryohei-cho ito, nakangiting aso na sinabi ng Shadowless Prowler na walang pagkakataon ng mga ito na makaalis dito, agara naman kinumpas ni Chancellor Bongnam ang kamay niya at ginamit ang suppression field papunta kay Shadowless Prowler. Kaya walang nagawa ang Shadowless Prowler kundi higupin pababa, at tuluyan na makapunta sa kinaroroonan nila Chancellor Bongnam. Sinabi ni Shadowless Prowler na kung ito ang gusto ni Heavenly Oracle ay pagbibigyan niya ito, makikipaglaban siya dito hanggang sa ang lason ay kunin na ang buhay niya. Malakas naman na sinigaw ni Chancellor Bongnam na umalis na ngayon sila Soso, agara na inabot ni Soso si Bong Deala, at habang hinihila ito palabas ng pinagbabawal na lugar ay sinasabihan niya na kailangan na nila makaalis dito at hayaan na lang kala Chancellor Bongnam ang humarap sa kalaban. Tahimik lang na napapatingin si Bong Deala sa baba habang naghuhulugan na ang malalaking bato, sa isip-isip ni Bong Deala na bakit ganito, sa wakas ay nakakuha na siya ng kapangyarihan ngunit bakit ganito ang nangyayari, nagulat naman si Soso nang makita na may malaking bato ang pabagsak sa kanila, agara naman naghanda si Ryohei-cho, at habang papasugod sa pabagsak ng malaking bato ay napapasigaw na lang ito ng malakas hanggang sa hiniwan nito ang malaking bato sa gitna, na kinagulat naman ni Soso ang ginawa ni Ryohei-cho, masaya na sinabihan ni Soso si Ryohei-cho na magaling ang ginawa nito, nakangiti naman na sinabihan ni Ryohei-cho na makakaalis na sila dito, hanggang sa tuluyan ng makaabot sa tuktok sila Soso at nakalabas na sa pinagbabawal na lugar. Sa kabilang banda naman ay nagkakagulo ang mga tao at napapatanong na lang ang mga ito kung anong nangyayari, bakit ang mga kalaban ng Murem ay mga nakatakas, patuloy na hinahabol ng mga Heavenly Demon Slayer ang mga takas na bilanggo na mga nagtatago kasama ng ibang mga tao, samantalang sa harap ng gusali ng Senado ay nagtipon-tipon ang mga elder dito. Tinatanong ng elder ng MASEC kung ano ang nangyayari, paanong nagawang makatakas ng mga bilanggo, ayon naman sa isang elder na iyon din ang sinusubukan nilang matuklasan kung paano nagawa ng mga iyon makatakas. Sinabi naman ng elder ng House of Sakhin na si Ryokdang na kung titignan ang nangyayari at pagbabasehan ito, bigla naman sumulpot ang monghe at sinabing mukhang pinalaya ng Murem High Lord ang mga bilanggo na iyon dahil sa pagkadesperado na hindi matanggal sa pwesto. Nagulat naman ang mga elder nang marinig ito, sinabi pa ng monghe na nanggaling ang pagsabog sa ilalim ng pangunahing bulwagan kung saan nandoroon ang High Lord kaya hindi naman siguro nagkataon lang ang lahat. Nagdududa naman na tinanong ng elder ng Namgong House na paano naman nakakasiguro ang monghe dito, base sa pagkakakilala niya sa High Lord na hindi ito yung tipo ng tao na gagawa ng ganito kahit pa mock honor na ito o mapatalsik pa sa pwesto. Seryoso naman na tinanong ng monghe na kung sino naman sa tingin ng elder ng Namgong House ang gagawa ng ganitong klase ng pagtataksil. Napatahimik ang elder ng Namgong House dito at seryoso lang na napatingin sa monghe, habang nakatingin sa monghe ay may pagdududa na ito dito. Sinabi naman ng isang elder na kung ang sinasabi ba ng monghe na ang nangyaring pagsabog kanina ay kagagawa ng High Lord, ayon naman kay Ryokdang ng House of Sakhin na nanggaling ang pagsabog sa pangunahing bulwagan. Kaya sino pa ba sa tingin nito ang gagawa noon? Nagagalit naman na sinabi ng isang elder na nagbabala na siya sa monghe na may posibilidad na mangyari ito. Ang pagpapadala sa lahat ng Shadowhan sa pangunahing bulwagan ay naging dahilan siguro ng pagpapanik ng High Lord kaya nagawa niya ang karumal-dumal na krimen na ito. Sinabi naman ni Ryokdang na huli na ang lahat para magsisi pa ngayon. Ang mga kalaban ay mga nakatakas na at naghahasik na ng gulo sa iba't ibang lugar sa Murem.
Sinabi naman ng monghe na buti na lang ay mabuti ang pagpapala ng Buddha, ang Shadow Hand at ang Heavenly Demon Slayers ay mabilis nang kumikilos para hulihin ang mga takas na bilanggo na iyon, kaya silang mga elder ay kailangan din gawin ang mga parte nila, kung pipigilan nila ang High Lord at ang mga kriminal na ito ay kailangan na nilang mabilis na kumilos. Tuluyan ng naglalakad ang mga elder para kumilos, samantalang nilapitan naman ng elder ng Namgang House ang monghe na pinagtaka ng monghe. Tinanong ng monghe kung may mga bagay pa ba na gustong sabihin si Master Namgang, sinang-ayon na naman ito ni Elder Namgang at tinanong nito ang monghe kung saan ito pumunta bago ito nakarating dito. Ayon naman sa monghe na pinapanood niya ang mga shadow hand na nilagay niya sa pangunahing bulwagan kaya ito ang nagbigay daan sa akin upang mabilis na maunawaan ang sitwasyon na nangyayari. Hindi naman na tumugon si Elder Namgang dito at nagdududa pa rin siya sa monghe dahil malakas ang kutob niya na may ginawa itong hindi maganda. Habang papaalis na ang monghe ay sinabi nito na sana ay imbestigahan ko pa ito, ngunit gumuho ang pangunahing bulwagan at hindi ko mahanap ang High Lord. Marahil ito ay tumakas o nadamay sa sariling pagpapasabog ng lugar at nasawi. Mas lalo pang lumakas ang kutob ni Elder Namgang na may kinalaman talaga ang monghe base sa mga sinabi nito. Sa kabilang banda naman ay patuloy pa din na nakikipaglaban si Yoseong kay Honamdo, patuloy pa din niyang nararamdaman ang High Lord na ang ibig sabihin lang nito ay ligtas pera nito, ang problema ay ang lahat ng mga kriminal ay nakatakas at kasalukuyang tumatakas at naghahasik ng lagim. Ito ba ang gusto talagang mangyari ng monghe ang makatakas ang mga bilanggo at maghasik ng lagim sa Merem? Pinagpapawisan na sinabi ni Honamdo na isang matigas na ulong bastardo si Yoseong, nagsasawa na siya sa laban na ito, kaya agaran na sumugod si Honamdo at ginamit ang teknik na Dream Roaming Demon habang sinasabi na mamatay na si Yoseong. Ayon naman kay Yoseong na siya dapat ang magsabi ng mga katagang iyon, subalit biglang bumubulusok ang malaking kalasag ni Giho, at hinarang ang pag-atake ni Honamdo na labis na kinagulat nito. Nagtataka na lang si Honamdo kung ano ang nangyayari, napalingon din si Yoseong dito at nagulat nang makita si Giho. Nakangiti na sinabi ni Giho na hayaan sana siyang makisingit sa laban ng mga ito. Nakangiti naman na sinabi ni Yoseong na ito na ang oras para makabawi si Giho sa pagiging huli nito dahil sa pagtulog palagi. Sinabi ni Giho na ang taong tulog ngayon ay si Yoseong sapagkat nahihirapan itong talunin ang bastardong shadow hand na ito. Malakas na inapak ni Giho ang paa nito sa sahig at ginamit ang stand na kinawasak ng sahig, sabay gamit ng repel at kinuha pabalik ang kalasag nito. Sinabi ni Giho na habang mahimbing na natutulog si Yoseong sa sidyang ng isang buwan, nakagawa siya ng isang teknik. Ginamit ni Giho ang teknik na toss at binato ang malaking kalasag kay Honamdo. Nagawa naman maarang ni Honamdo ang pagbato ni Giho gamit ang malaking espada, subalit nanginginig ang kamay nito sa lakas ng pagkakabato ni Giho. Sa isip-isip ni Honamdo na ito ang bata na hamarang sa kanya noong nasusunog ang Million Book Athenaeum. Ginamit ni Giho ang teknik na spin at naghahanda na maglunsad ng suntok kay Honamdo na kinagulat at kinabahala naman ni Honamdo. Ginamit ni Giho ang tear, kung saan ay hamaba ang kamay nito na may Jade of Disorder papunta kay Honamdo. Nagawa naman maarang ni Honamdo ang malakas na pag-atake na ito gamit ang espada niya, subalit sa lakas ng pag-atake na iyon ay napapangiwi na lang si Honamdo sa sakit kahit na naharang niya pa ito. Ginamit naman agad ni Giho ang teknik na surround at siniba ang kalasag nito na nasa sahig, sabay gamit ng teknik na slam kung saan ay tumama ang pag-atake ni Giho kay Honamdo. Napapaungol na lang si Honamdo sa sakit ng pag-atake, at agaran na sinundan pa ni Giho ng pag-atake ito at ginamit ang teknik na sever, na nagawa naman ni Honamdo maiwasan ng pag-atake sa huling segundo, subalit hindi pa tapos si Giho at ginamit naman ang teknik na push kung saan ay sumusugod ito gamit ang bakal na balikat, na nagawa naman ni Honamdo na maarang ito gamit ang espada niya subalit sa sobrang lakas ay napatalsik ito. Nagagalit na sinabi ni Honamdo na ang mga teknik nito ay mga walang kwenta, puro lang nakakainis na mahihinang klase ng atake. Gayunpaman ay naghanda ulit si Giho at ginamit nito ang teknik na wield, at mabilis itong sumugod papunta kay Honamdo, at habang papasugod si Giho dito,
ay ginamit naman ni Honamdo ang teknik na Black Immortal Blade, Silent Blood, Piercing Void, nang gigil si Honamdo at gusto nang patayin si Giho. Ginamit naman ni Giho ang teknik na pressure kung saan ay nagsalpukan na ang pag-atake ng dalawa. Sa sobrang lakas ng pag-atake ni Giho ay nagkabitak-bitak ang pinagmamalaking espada ni Honamdo. Kaya nagulantang na lang ito sa nangyayari, hanggang sa tuluyan ng mawasak at mahati sa dalawa ang espada ni Honamdo. Sa isip-isip ni Honamdo na mayroon si Giho na walang humpay na bilis at galaw na para bang nababasa nito ang bawat galaw niya. Sa buong oras na ito pala ay ang pinakalayunin nito ay ang wasakin ang espada niya. Nakakatakot na bastardong ito. Nagawa ba nitong maanalisa at mapag-aralan ang mga teknik niya pagkatapos nila magharap sa Millionbok Athenaeum? Bigla niyang napagtanto na may isang espesyal na kakayahan nga pala ang nag-iisang disipulo ng High Lord, at ito ay ang pagtitiyaga nito. Mabilis na sumugod ulit si Giho at naglulunsad ng isa pang pag-atake. Nakangiti na sinabi ni Giho na may isa pang teknik na hindi pa nagagamit. Natutuwa naman si Demong Gi at si Hong Yi sa nasasaksihan nila, habang si Wiyong ay hindi na lang makapaniwala. Samantalang si Yuseyong ay lubos na nagugulantang na lang sa ginawa ni Giho. Ginamit ni Giho ang teknik na Open Chastise kung saan ay nagmistulang malaking kamao ng oso ang kamay nito, na direktang tumama ang sampal ni Giho kay Honamdo, at sa sobrang lakas ng pagkakasampal ni Giho ay halos mawala na ito ng ulirat.